for today, sabi ho sa atin ay, God knows you're tired and that you've done your best. Pagod na ba tayo? Napapagod na ba tayo sa mga pagsubok sa buhay po natin? Huwag kayong bibitaw. Don't give up. Because God knows you're tired and that you've done your best. He understands your worries about the future. Dahil ganun ho tayo eh. Pinoproblema ho natin yung bukas. Kaya nagkakaroon po tayo ng anxiety. Yun ang po yung ating ginagawa talaga. At hindi natin maiwasan yun. Kaya pinoproblema ho natin yung bukas. Isa pang pinoproblema natin yung nakaraan. Diba? Okay, kaya lagi namin sinasabi rito, past is past. Okay? You have to thank for the gift which is today. And the future, milagro ho yan. Opo, miracle ho yan. Sabi po, don't be afraid. He's always watching over you or over us and sees our perseverance and refusal to give up. God is always there, and He always says the best in store for us. Always remember that His plans are far better than we can imagine. Kaya be still and trust in His timing. Okay? Be still and trust sa Kanyang timing, mga kaibigan. Ang gagawin natin, sabi sa Mateo 11:78, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapat na nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Meron ako napanood sa sa social media. Ang ganda ng story niya. Sabi niya, kami po ay naninirahan lamang. Nagre-renta lang. As in, mahirap buhay. Sabi niya, nagtiwala ako sa Diyos. Pero maliban doon sa pagtiwala, nagpupursige siya sa buhay. Na lagi niyang sinasabi, Darlene, is kiniklaim niya na maiaahon ko sa hirap ang aking pamilya. Eka. Alam mo, hindi niya lubos akalain, partner, yung sa pagsisikap niya na lagi niyang kasama ang Diyos. Sinasabi niya na always talaga lagi kong kasama ang Diyos. Lagi kong kasama ang Diyos na siyang gabay ko sa araw-araw. Partner, pag makita mo yung bahay niya, hindi. Di raw nga niya akalain na mangyayari yun sa kanya. Dahil sa tiwala niya sa Panginoon Diyos. Until now, diba? Imagine mo, sabi niya, dati, nagka-tricycle lang ako, naglalakad ka lang, kakarag-karag yung sasakyan ng tatay ko, Hindi ko ma-imagine mo yung sasakyan niya, partner, gaano kamahal yun? Parang yun nakita ko, sports car eh. Oo, dalawa. Pero pa yung iba. May sariling driver yung nanay, pag-aalis. Minsan pinapahiram lang niya sa mga pamangkin niya, mga kapatid niya sa sasakyan. Di siya madamot eh. Tapos makita mo yung bahay niya talaga, partner. Parang talagang sabi niya, ito'y galing lahat sa Diyos. Hindi niya sinasabi sa sarili niya na ito'y ipinundar ko dahil sa kumbaga paghihirap, 'di ba? Yung tawag dito, yung pagpupursige niya sa buhay. Na makamit yung gusto niya makamit sa buhay. Kaya nga dahil diyan, dapat po tayo magtiwala sa Diyos. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Don't give up praying just because you don't see answers right away. God's timing is perfect and it's worth waiting for. God is never late. We are just impatient. Yun ang totoo. Tama? God is never late. We are just impatient. Yun ang problema natin. Hindi natin mahabaan yung pasensya natin minsan. Alright? Amen ba yun? Amen. At makikita nyo yan sa Psalm 27:14, mga mahal po naming tagapakinig. Okay? So that's it for today, mga kaibigan. At tandaan po natin na huwag tayong magpapabulag sa mga
sa mga makamunduang bagay na ito dahil lahat po yan ay pansamantala lamang. Okay? Sabi nga ni Dr. Sin Fernandez the last time na nag-message siya tapos ikaw pa nagbasa. Nabasa ko rin na we're just travelers dito sa mundong ito. Okay po ba yun? Sige. So doon po, tiwala lang po. Walk in faith, mga kaibigan. Magtiwala po tayo sa Diyos na makakamit po natin ang ating minimithi sa buhay. Ang gagawin lamang po natin, claim it, believe, mga kaibigan, and have hope.